Gabi na, at super creepy ng swamp forest na ito. Tapos sa gitna ng burak at bulok na kahoy, may biglang umilaw. Pabilis ang paliwanag nito, kaya na-attract ang gamga insekto. Biglang may lumabas na malapot na nilalang mula sa kahoy. Siya ang ating main character. Naalala niyang kagabi lang, nagbabasa siya ang mga. Shook ang lolo mo nang marialis niyang tagi na siya at naisekay sa ibang mundo nang walang kalaban-laban. Pero nakchill lang din siya agad. Para makasurvive, kailangan muna niyang i-check ang buong paligid. Kaya naman sumigaw siya para tignan kung may ibang tao pa ba diyan. Ang kaso, naglabasan ng mga nakakatakot na pulang mata sa dilim, kaya napazipur agad siya ng bibig. Punong-puno ng creepy crawlies ang lugar, kahit super kadiri. Ang weird kasi feeling at home ang ating bida dito. Nang matauhan, napaisip siya kung ano ba talaga siya na reincarnate. Boom! Isang system screen ang biglang lumabas sa harap niya. Sabi sa screen, level 1 slime mode lang siya, at kailangan niyang kumain o matulog agad-agad. Panik malala ang ating main character nang makitang pabagsak na ang health points niya. Good game ulit siya pag hindi siya gumalaw. Kailangan niyang lumamon para mabuhay. Pero no idea kung anong chibog dito. Buti na lang nakita niya sa status na decomposer siya. Naalala niyang kahoy ang Vietnam ga slime mold? Kaya naisipan niyang i-try ang kahoy sa tabi niya. Nagulat siya nang kusa na lang kumalat ang katawan niya, at lasang-basang biskwit pala ang kinakain niya. Lumipas ang 15 minuto sa paglantak niya ng bulok na kahoy. Nag-level up na siya at puno na ulit ang health points niya. Nag-notif ang system na may nakuha siyang isang skill point. Walang idea ang lolo mo sa pulsation. Pero sige, try na natin yan. Pag-activate ng skill, biglang tumibok at gumalaw ang gelatin niyang katawan. Nagets niyang pwede na siyang gumalaw at biglang may nag-download na knowledge sa utak niya. Nag-decide siyang mag-explore dahil tapos na ang XP. Shook ang ating bida kasi kaya na niyang mag-shift kahit kailan. Habang gumagapang, nakakita siya ng super weird na kabute. Ayon sa slime instincts niya, solid daw ang sarap ng mushroom na ito. Dahan-dahan siyang nagunat para mabilis na makuha ang chibog niya. Fun fact, master ng mga slime mold ang pag-shortcut, kaya naman maingat na nilapitan ng bida natin ang giant kabute. Gamit ang bagong galawan, easy-peasy niyang inakyat ang tuktok nito. At pagdating sa taas, ready na siyang lumamon na parang walang bukas. Bigla ba naman siyang naghalusinate ng isang date? Tinanong siya ng babay kung siya ba si Mr. Tough Guy Bangbang. Pakul na umaw ang bida natin, pero paharap nung babay, sheesh. Punong-punong atang nakakatakot ang mukha nito. Napasigaw ang main character natin na naskam daw siya. At biglang nag-warning ang system na lason pala ito. Mabilis na bumagsak ang health points niya. At narealize niyang palpak at nakakamatay ang desisyon niyang kumain ng kabute. Pinutol niya agad ang parte ng katawan niyang may lason. Sabi ng system safe na siya, pero grabe ang bawas sa max health. Nasira ang kabute, at napasabi na lang ang bida natin na papalakpasin niya muna ito ngayon. Umatras muna ang lolo mo, pero babalikan niya iyon pag lumakas na siya. Sa wakas, nakabalik din siya sa lumang kahoy para mag-heal. Makalipas ang 15 minuto, chill at nakre-recover pa rin siya sa ibabaw ng kahoy niya. Nag-notif ang system na full health na siya, sabay dihay nga malakas sa sobrang busog. Sumigaw siyang ready na siya ulit sa bakbakan. Ginamit na niya ang bagong movement skill para balikan ang unfinished business niya. Ang grand plan niya? Kakagat ng konti, atras, magpapahel, at ulitin ito. Tinawag niya itong project Move the Mountain. Confident siyang mapapatumba rin niya ang mayabang na kabuteng yan paglipas ng ilang oras. Sa isip niya, tinanong siya nung halimaw kung di pa raw ba siya susuko pang 8 try na, pero biglang may posas na lumabas. Pustura ang bida natin bilang pulis, sabay huli sa halimaw at sinabing under arrest na siya. Sa wakas, naubos din niya ang giant kabute. Nakakuha siya ng madaming experience at naunlock ang level 1 poison resistance. Kaya pala mas tumatagal siya sa mga huli niyang attempts. Dahil pala sa skill na ito, medyo sad boy siya kasi di siya nag-level up sa giant mushroom, pero okay lang, kasi sa basang lugar na ito, hindi ka maubusan ng mga kabute. Nang lumantak siya ng safe na kabute, umabot siya ng level 3 at nakakuha ng skill point, tapos nilamon niya ang toxic na kabute para sa massive experience papuntang level 4. Balak niyang ubusin lahat ng kabute para sa nutrients. Boom, nag-announce ang system na level 5 na siya. Ang kaso, wala muna siyang experience sa susunod na 24 na oras. Dahil busok na ang lolo mo, iwi na lang daw niya yung natirang kabute. Kumakanta-kanta pa ang ating bida habang karga ang mga kabute na gagawin niyang shield at midnight snack mamaya. Feeling genius ang MC natin sa mushroom armor niya. Parang hermit crab lang ang peg. G on the go sa forest bitbit ang cute na mushroom backpack. Hala biglang may swarm ng giant wasps. Nagliparan bitbit ang malalaking chunks ng meat. Tago agad sa busas si bida. Sana makatakot ang poison mushrooms niya. Pero paglipad ng wasps, boom, isang palaka ang sumunggap sa kanila gamit ang dila. Nilamon ng palaka ng buo ang wasp. Shook ang main character natin dahil may nag-spawn na giant boss frog sa area. Instant rumble mga besh. Nag-clash agad ang frog at wasp sa tubig. Na-realize niyang nagkaka-monster turf war. Pinalibutan man ng wasps ang palaka, chill lang ito at walang pake sa damage. Isang wasp ang biglang nagdash, asintang stinger nito ang ulo ng palaka. Boom! Sa pool.
Nakagat ng wasp ang palaka na napanggiwi sa sakit. Nakanuod lang sa tabi ang MC natin. Na-realize na power of friendship ang nagpapalakas sa swarm nato. Big brain moment. Pek nakpatayan sila, Ezekiel steal para sa kanya, at instant level up na may sangkatutak na X. Gang pamora ang mawasps, kaya tuloy unti-unting naging gege ang palaka. Pero wait, may plot twist. Nag-charge ang palaka ng special move. At inatake ng buff na dila ang lahat ng wasps. Gamit ang ultra sticky na dila, hinatak nito ang buwang swarm papasok sa bunganga. Shook ang cute na slime natin sa open na frog. Pagkatapos ng laban, nakicil ang palaka sa isang sanga. Hala, jump scare. Biglang lumitaw sa tubig ang isang dambuhalang ahas, ready nang gawing merienda ang palaka. Wala pang 1 second, instant snack ang palaka. Pero wait, hindi diyan natatapos dahil kinain din ang ahas ng isang giant OP bird. Eye-to-eye contact, besh. Tinitigan ng giant bird ang MC natin, feeling niya siya na ang next course, sa dami ng plot twists. Napa-surrender at napa-away, from keyboard na lang sa sobrang takot ang main character natin. Bakas sa mata ng ibon ang purong panik ng iting cute na yellow na bida. Pero deadma lang ang giant bird. Deadma as in scene zone. Tinalikuran lang nito ang ating slime at lumipat papalayo gamit ang malalakas nitong paa. Sa hangin pa lang, minus 30 HP na. Buti na lang umalis na ang creepy na ibon at na-spare ang ating slime. Gabi na sa creepy na swamp. Tumago agad ang slim natin sa loob ng kahoy para makaiwas sa night mode monsters. Emo moment sa hideout niya. Narealize niya na siya pala ang pinakabasura rank sa buong food chain. Buti na lang dahil sa sobrang hina niya, deadma na ang high-level monsters sa kanya. Status update, level 5 siya at may 13 skill points pa. Sad boy ang bida natin, naka-4 na level up pero noob pa rin. Paano ba magiging OP ang isang slime dito? Sa sobrang pagod, gusto na lang niyang isipin na panaginip ito at magizing sa comfy bed niya. Kinaumagahan, sumikat na ang araw. Habang tulog siya, isang suso ang nag-drool ng green na lawe sa mushroom niya. Tumulo ito sa MC natin na nag-cause ng continuous damage. Nagising siyang sumisiga. Sa gulat, napatalon siya ng bongga kaya na-unlock niya ang bagong boost skill. Pagkatapos ng epic boost na yun, lagapak siya pabagsak sa lupa. Pagbangon niya, nakita niya ang epal na suso. Dumura ito ng acid na bumasag agad sa favorite na mushroom shield ng slime natin. Tunaw agad ang mushroom dahil sa green acid. Galit na galit ang MC natin kasi ninakaw ang mushroom niya. Tumingin lang ang suso sa kanya nang may inosenteng blank star. Nagrant siya. Nakaw in broad daylight daw ito, tapos muntik pa siyang matunaw sa acid na lawe. Talagang unforgivable. Biglang umiyak ng mahina ang suso na parang super sad na baby. Hindi nauto ang bida natin at sinabihan itong tigilan ang pa-victim acting. Pero nanhinhinig pa rin ang little snail na parang tutulo na ang luha anytime. Nagilty tuloy siya sa drama ng snail. Nawa ang besi natin, kaya pumayag na siyang wag na magpaka-toxic at kainin na lang nito ang mushrooms. Pumayag ang suso at feeling ng MC natin parang nagsisimula na ang shonen manga friendship arc nila. Sa isip niya, ini-imagine na niya ang epic duo nila para makasurvive ng bongga dito. Dream niya na magpa-level up sila nang sabay bilang best buds. Na-imagine pa niyang maging isang epic night na tatalo sa Demon King kasama ng kanyang suso partner. Real talk, kailangan pala talaga ng solid team para makasurvive dito. Inaya niya mag-party ang snail na may uni mushroom promise. Nag-isip yata ang suso at nagbigay ng cute na sound. Pero the betrayal. Biglang sinakmal ang suso ang ating protagonist ng walang awa. Minus 12 HP agad. Na-realize niya na sa wilderness, walang forever na friendship. Na-scam siya. Mas malakas pala ang suso, kaya takbo na for life. Naiwan ang demonyitong suso, pakyute pa habang may ninungiyang piraso ang bida natin. Ang malala, hinabol siya ngang suso at mukhang walang balak sumuko itong halimaw. No choice. Ginamit niya ang points para i-upgrade ang pulsation skill niya. Naka-max speed na siya habang tumatakbo para sa buhay niya. I-flex sana niya ang bagong speed, kaso nakabuntot pa rin ang suso. 3 minuto na, pero Formula 1 race pa rin ang eksena. Buisit na ang bida natin kasi makasing bilis lang talaga sila. Dahil hindi makahabol, huminto ang suso at biglang pinalobo ang lalamunan nito. Tapos, dumura itong ang sandamakmak na asido papunta sa kawawan niting slime. Sapul siyang asido. Nabawasan ng 27 HP at nahati pa siya sa dalawa. Dahil nahati ang katawan, naisip niya kung saan mapupunta ang utak niya. Kaso, narealis niyang hindi ito ang oras para mag-overthink. Naglabas ang susong bibig na punong ngipin at sumigaw ng nakakakilabot. Bigla itong sumugod at kinagat ang maliit na bahaging slime. Sumpa ang bida natin na maghihiganti siya habang pinapanood na kinakain ang sarili niya. Deadma ang suso sa banta at chill lang na kumain. Biglang nangitim ang halimaw at tinubuan ng sungay, kaya shook ang bida natin. Sa sobrang kaba, mabilis na dinampot ng slime natin ang isang mushroom sa lapak. Ang suso, na parang halimaw na, ay naglabas ng daan-daang nakakatakot na ngipin. Agad niyang binato ang mushroom sa bibig ng suso para iligtas ang sarili niya. Umapekto agad ang lason ng mushroom. Namimilipit ito sa sakit habang tulolaway ng malala, saglit lang at bumagsak na ang suso, GG na siya. Dahil dito, nag-level up to 6 ang slime natin. Gumana ang plano niya,
wala palang panlaban sa lason ang buwisit na halimaw. Party time kasi tinalo niya ang first monster niya. Inisip niya agad kung anong loot ang makukuha niya kapag na-absorb niya ito, pero pagawa niya sa katawan ng suso, nandiri siya ng bongga sa malakit na balat nito. Kahit kadiri, pinilit niyang kainin at nag-imagine na 5-star meal ito. Kaso ang lasa, lasang imburnal, parang masusuka siya ng malala. Sobrang yuk ng texture at ang lasa ay masimat malat na ewan. Ang malala pa, nag-announce ang system na palpak ang pag-absorb at walang XP na nakuha. Scam, gusto sana niyang itapon, kaso sayang ang effort niya sa laban. Para lumakas, bawal maging maarte sa pagkain, kaya nilunok niya ng buo ang suso, nag-imagine na lang na nakaipit ang ilong niya, kahit nasusuka na, laban lang ang slime natin para matunaw ang halimaw na iyon. Ilang minuto rin bago natunaw ang suso. At boom, nag-announce ang system. Level 7 na siya at full HP na ulit. Kahit full health na ulit siya, parang sira pa rin ang tiyan ng slim natin. Lumabas bigla ang status system para i-flex ang skills niya. Pag-check niya, puro kain, tagbo, at salo ng bagbog lang ang alam niya. Buisit na buisit siya kasi wala siyang attack skills. Pero walang silbi ang pag-iyak. Isa lang siyang slime, tanggapin na lang ang sad reality. Naisip din niyang kahit may attack skills siya, for sure bubugbugin pa rin siya ng mga halimaw. Kaya in-upgrade niya sa level 4 ang pulsation skill para mas mabilis tumakas. Gusto niya tuloy i-test ang bagong speed niya. Ginamit niya ang skill, at boom, nakatravel siya ng 20 cm in a flash. Okay na sana yung 20 cm, kaso pag-compute niya, sobrang bagal pa rin pala. Frustrated na naman ang lolo niyo. Isang linggo ang lumipas na chill lang siya sa troso. Safe na, pero kailangan niyang bagong bahay para mag-evolve. Bago umalis, nag-food trip muna siya para mabusog. Ginamit niya ang exploration ability at kinalat ang katawan sa buong paligid. Dahil dito, nakagawa siya ng mapa para i-radar ang mga pagkain at mga kaway. Nagsalita ang system na may 3 mushroom silang nahanap, at inabsorb na niya agad ito. Maya-maya, may 6 na mushroom pa uling nahanap. Natuto siyang kumain habang nag-explore, kaya mas mabilis na ang green niya, dahil sa dami ng kinain niyang mushroom. Nag-level 4 na rin ang poison resistance niya. Sa pag-ikot niya, may nakita siyang isa pang suso pero hindi niya ma-absorb. Bigla siyang ni headbutt, minus 9 HP tuloy ang bida natin. Gigil siya nung marealis na kauri ito nga halimaw na umatake sa kanya dati. Dumura agad ang suso and asido papunta sa kanya. Sapul siya, minus 7 health. Pero masaya siyang mas mabilis na siyang umiwas ngayon. Napansin din niya na mas mabilis at mas halimaw itong suso kumpara sa nauna. Yabang pa ni bida na hindi na siya matatamaan, tapos sapul ulit. Awit. Bawas 32 health points agad. Tinalikuran na siyang suso, akala siguro tapos na ang laban. Easy win na raw, pero biglang sinapa ngang bida natin ngang kabute yung bibig nito. Sadyang nakpahuli pala ang lolo mo para makabawi ng solid. Umapekto na ang lason, kaya ayun, namimilipit sa sakit yung kalaban. Level 10 na siya sabi ng system. Kahit lasang uwan yung halimaw, solid naman ang bigay na experience points. Busog-lusog na ulit ang bida natin, kaya tuloy ang adventure. Biglang may nasen siyang kakaiba. Nagyabang pa siyang lumabas na raw yung kalaban kasi buko na niya. Kaso hindi suso ang lumabas, kundi isang dambuhalang alupihan. Sa sobrang laki, natakpan na siya ng anino nito. Mala espada yung mapa nito na nakakakilabot gumalaw. Nanginginig na tuloy sa takot ang ating bida. Walang preno itong sumukot sa ating kuta na slime. Sa gulat niya, nagbato siya ng mga lasong kabuta. Kaso, parang ninja na hiniwalang ito ng kalaban sa era. Hala! Palpak ang mind poison strategy niya ngayon. Pinalupulan siya nito sabay kagat ng malala. Bumaon yung ulo ang halimaw sa kanya, pero mukhang may plano pa siya. Imuneng nga pala sa hiwa ang katawan niya, kaya walang talap ang damage. Dahil sa plot armor na ito. Nilamon niya ng buhay ang alupihan. Free experience din ito mga boss. Pagka-level up, nakakita siya na uwang at bubuyog, pero inisnop lang niya. Hindi raw worth it ang effort. Pinalakpas din niya yung ipis, kadiri kasi gawing ulam. Nag-chill muna siya habang pumapapak ng strawberry. Level 13 na siya with full health points, sheesh. Proud na proud ang bida natin sa bilis makpa-level. Umaangat na ang rank niya sa food chain. Lamang na siya sa mga insekto at pangarap ng lumamon ng palaka. Sa isip-isip niya, feeling niya siya na ang haring mundo na nakatuntong sa bundok ng halimaw. Pagdating sa isa pang sapa, napaisip siya kung may nakatagong rare items o kayamanan sa ilalim nito. Walang alinlangan siyang lumapit sa tubig para i-test ang swerte niya. Kaso pagdikit niya, biglang lumobo yung katawan niya na parang puputok na anumang oras. Science time. Sip-sip pala ng single cell body niya ang tubig tabang. Nagparang red blood cell siyang namaga. Kaya ayun, cancel muna ang plano niyang mag-swimming sa sapa. Pero biglang may umahon na dambuhala at kakaibang alimango sa harapan niya. Pinakpawisan ng malamig ang ating bida sa laki nito. Tumambay lang yung alimango sa tubig habang bumubuga ang bula. Agad na crave ang lolo mo sa masabaw at malaman na crabfish. Nag-feeling friendly siya para makititong umahon. Kaso insnob lang siya ng alimango at pumwesto pa sa bato. Tuloy lang ang kalaban sa pagbuga ng makadiring berdeng bula. Nabatrip si bida kasi hindi umubra ang pag-cute niya.
Deadma lang sa kanya yung halimaw. Nawalan na siya ng pasensya at nagbanta pang lalasonin ang tubig gamit ang kabuta. Aba, gumanti ang alimango at binato siya, ng malakas na water beam. Sapul ng malala ang ating bida, tumagos yung tira sa katawan niya at sumabog sa lupa na parang bomba. Bawas 25 health points at nagkabutas pa ang katawan niya. Naku po, kaya kumaripas na siya ng takbo habang inulan ng water blasts. Sa sobrang panits nagtago agad siya sa likod malaking puno. Nagets niyang hindi ito biro kumpara sa mga insekto. Kaya tambay muna siya, paramihan na lang ng pasensya ngayon. Biglang gumalaw ang alimango at tumalon pabalik sa sapa. Sumilip ang ating bida at inakalang sumuko na yung kalaban. Sayang naman. Kaso, umahon ulit sa katihan ang dambuhalang alimango at mabilis na gumapang. Grabe ang bilis nitong sumugot patagilit. Shook ang bida natin, mukhang gusto talaga siyang gawing pulutan. Dahil no choice na, umayat siya ng puno ng sobrang bilis. Umay kasi siya pa ang naging prey ngayon. Pero pag-akyat niya sa taas, isang higanteng gagamba pala ang sasalubong sa kanya. Deadma sa takot, pinaalis niya yung gagamba kasi wala na siyang time makipagchismisan. Nabatrip ang bida natin kasi chill lang ang gagamba. Sus, ang dami ko nang nakain na ganyan. Pero hindi na tinag ang halimaw at tinitigan pa siya ng malapitan gamit ang pulang mata. Biglang umatake ang gagamba at tinanggal ang slime hat niya. Nabawasan siya ay 30 health points, shook siya bakit palpak ang blade immunity niya, kinagat at kinain pa nito ang parte niya. Good game. Level 16 pala ito at may sword skill pa. Ang masaklap pa, umatake na naman ng water blast ang alimango sa ibaba. Nabawasan siya ng 17 health points. Naipit na siya sa dalawang halimaw, nga. Wala na siyang kawala at deaths na ata siya sa kamalasang ito, pero biglang umilaw ang utak ng ating slime, may naisip siyang malupit na plano. Hinintay niya ang saktong timing ng water blast. Ginamit niya ang lambot niya para umiwas, at boom. Ang gagamba ang nasalo ng atake. Sa lakaseng blast, napatit ang isang binti ang gagamba. Shook ang gagamba, hindi nito gets ang nangyari. Sa inis, tumalon ang gagamba at nanggigil na umatake sa alimango. Bumangga ito sa shell at pinagahampas ang alimango gamit ang matutulis nitong binti. Ginamit ang alimango ang matigas nitong shell para dumepensa. Susipitin sana nito ang gagamba pero sumabit ito sa sarili nitong sapot. Ginamit na rin ng gagamba ang sapot para itali ang sipitin ni alimango. Sa malayo, tuwang-tuwa ang slime natin na nakalimutan na siya na dalawa. Bismo naman ang alimango na pilit tinatanggal ang sapot. Nakakita ng butas ang gagamba kaya inatake ang mata ng alimango. Pero muntik na, nablok ng alimango ang hiwa nito sa huling sandali. Lalo tuloy na batrip ang gagamba dahil sumakit ang binti nito. Sinamantala ng alimango ang pagkakataon at inatake ang gagamba. Pero shish. Ang bilis umiwas ng gagamba at tumalon ito. Naiwang nakasara ang sipit na alimango dahil sumabit ito, kaya dihados siya ng konti. Gamit ang bilis at sapot, binalot ng gagamba ang alimango. Lumaban ang alimango pero gege pa rin, binalot siya ng buo at wala ng kawala. Napawaw ang bida natin sa malupit na comeback ng gagamba. Nagtaka ang gagamba kasi bumubula ang bibig ng alimango kahit nakatali na ito. Umilaw ng bongga ang mabula sa bibig nito. Tapos biglang nakpakawala ng nakikot na water jet ang alimango ng buong lakas. Music. Nakakatakot ang wild na atakeng alimango. Walang kawala, leking gulat ng gagamba at nahati ang katawan nito sa 3 piraso. Tuloy-tuloy at walang-awang bumasak sa palihit ang malakas na water blast. Muntik na tamaan ang bida natin. Pagkatapos ng atake, pagod na pagod ang alimango, ang lupit na water jet naging mahina na lang. Tapos na ang bakbakan, at kalat na sa lapak ang pira-pirasong gagamba, tiningnan niya mula sa malayo kung tapos na ba ang laban. Nang mawala ang alikabok, dahan-dahan siyang lumapit sa mga halimaw. Music, nilapitan niya ang alimango at inasar, tapos na ang maliligayang araw mo, naisip niyang tapusin na ito bago pa makarecover. Nakakita siya ng bato at may pumasok na malupit na ideya, plano niyang durugin ito gamit ang bato bago i-absorb. Kaso puno ng kabute ang inventory niya at wala ng space. Naalala niya na nakabis ang space sa health points niya, na sobrang lobat dahil sa laban. Kaya nakuha niya lahat ng kabute para mapakasya ang bato. Pagkaluwag ng inventory, nag-announce ang system na success ang pag-store. Hirap na hirap ang bida natin na i-absorb ang mabigat na bato sa katawan niya. Ang bigat daw masyado kahit nasa loob ng katawan niya. Tiningnan niya ang alimango at sinabing, oras mo na, boy. Dala ang mabigat na bato, umayat ulit siya sa puno para sa isang drop attack. Lumaban ang alimango ng isang napakahinang water jet, pero naiblock ito ang bida natin at inasar pa siya. Natakot ang halimaw na wa-epek ang huling atake nito. Tapos, parang bulalakaw na bumaksak ang bida natin kasama ang dambuhalang bato sa ibabaw ng alimango. Nag-announce ang system ng panalo niya at nag-level up siya pa level 14, jackpot sa points. Dineklara niya ang sarili bilang grand winner at tumawa ng wagas. Sobrang saya niya sa ibabaw ng halimaw, handa na para sa food trip. Ginamit niyang plato at kubyertos ang bangkay sa kanyang fancy dinner. Walang paligoy-ligoy, ready na siyang lantakan ang aligwe ang alimango. Naks, sarap na sarap ang bida natin habang kinakain ang bintingang halimaw. Sa wakas, nakatikim din ng masarap sa mundong ito.
Nayak pa siya sa sarap at nangakong magsisipag para makakain pa en alimango, sayang ang grasya kaya sinimot niya rin ang gagamba. Pagkatapos maubos lahat, napadihay siya ng malakas sa sobrang busok, ramdam niya ang lakas sa busok at sinabing, oras na para gawin yon. Kaya lumayo siya ng konti para mapag-isa, biglang umiri ng bongga ang bida natin. Lumaki ang mata niya na para bang kumukulo ang tiyan sa sobrang sakit. Biglang sumigaw ang bida natin ng sobrang lakas na parang kinakatay. Umiri siya ng malala habang sumisigaw. Gusto niya kasing kopyahin yung bubble attack nung kalabang crab. Feeling niya kasi matututunan niya yung skill ng mag-isa kahit walang tulong ng system. Umiri siya ng bongga para magshoot ng water jet, pero aksidente lang siyang nakapaklabas ng malutong na utot. Awit. Nagreklamo siya kasi sa maling butas lumabas, kaya umiri siya ulit ng mas malakas pa, kaso wali pa rin ang effect, at sable pa yung mismong aim ng atake niya. Biglang nagkaroon ng malupit na lightboard moment ang idol natin. Ginamit niya yung boost skill para piliting lumabas yung tira mula sa harap. Boom! Nag-evolve ang skill bilang cytoplasm shot na tumama sa siya. Dahil sa bagong power, pwede na siyang magpaputok nege sariling laman na parang bala. Tuwang-tuwa ang lolo mo kasi nag-evolve ng bongga yung skill niya. Tapos narealise niya na walang 5-minute cooldown ang lupit na atake na ito. Sa sobrang hype, pinagbabaril niya ang sariling laman para i-test ang bagong power. Sunod-sunod niyang tinira yung shell ng walang tigil. Dahil sa kakaspam ngan skill na ito, nak-level up to 2 siya at mas naging lalong malakas. Kaso kapalit pala ang power na ito yung sarili niyang buhay na biglang bumababa. Narealize niyang galing sa mismong katawan niya yung skill, at hindi sa magic. Kaya para lumakas, kailangan niyang lumamon ng marami. Tapos bigla siyang napaisip, paano kaya kung kainin niya mismong yung hiwalay na piraso ng sarili niyang laman? Dahil sa naisip na iyon, hinanap niya yung naputol na piraso niya nung nakalaban niya yung gagamba kanina. Shook ang bida natin sa laki nung piraso kaya naisipan niyang subukan itong sipsipin pabalik agad. Tapos inactivate niya ang recovery ability para i-merge ito pabalik sa mind body niya. Gumalaw yung hiwalay na gu at sumanib ulit sa kanya sa isang napaka-weird na paraan. Pagka-absorb. Nakuha niya yung experience points at health na naipon nung piraso. Pati na rin ilang kakaibang alaala. Ngayon nagets niya na pwedeng kumain mag-isa yung nga piraso niya, tapos pwede niya lang kukunin lahat pabalik mamaya. Na-realize ang bida natin na naka-jackpot siyang isang book sa system. Balak niyang hati-hatiin ang sarili para magpadala ang maraming clones na magsisilbing tagakain niya. Para matest ito, ginamit niya yung bagong division ability. Kaso bawas 10 health points agad yarn, napansin niya na kapag bumaba sa 30 ang health ng isang clone, kinakain nito ang sarili. Pero kung only ang pakain niya, pwede siyang gumawa ng unlimited clones nang hindi man lang namomroblema sa health nila. Sa sobrang hype sa ideyang ito, pinilipit ngang bida natin ang sarili para maghati. May isang pop, nabawasan siyang 30 health, pero nakagawa ngang madaming clones para mabilis mag-level up. Pagkayos niya sa mga clones, nilamon na niya yung natirang gagamba para tuluyang mag-recover. Feeling malakas na ang bida natin matapos mamaster ang slime body. Na-realize niyang immune siya sa normal na tusok, kaya safe na safe. Kahit tabakin pa siyang espada, parang kiliti lang ang damage dahil sa pagkagui niya. Kaso kapamalupitang hiwa tulad nung sa gagamba, nakakasakit pa rin yon. Pero dahil mabilis siyang mag-heal, parang naging halos immune na rin siya sa damage. Dahil dito, alam niyang basic na lang talaga ang physical attacks. Ang tanging problema na lang niya ay ang mga magic attacks, na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Napaisip tuloy siya kung puro hayop lang ba ang nandito o sadyang noob pa siya mag-explore kaya wala pa. Biglang may narinig siyang weird na ingay at nakakita ang gumagalaw sa putikan. Lumapit yung isang clone para sumilip kung ano yun, kaso biglang sinakmal ang isang higanteng crab. Naglabasan ang maraming crabs at pinapak ang nga piraso ngang bida natin. Umahon pa sila mula sa tubig papunta sa lupa para chill silang makakain ng gu. Walang tigil na nilamon ng nga halimaw yung nga kawawang clones. Iba't ibang size and crabs ang nakikikain sa clones. Nakatago sa puno, pinapanot niya kung paano kinagat ng crabs ang pine. Ginamit niya palang pine yung maga clones. Ngayong nasa trap na ang maga crabs, bigla niyang pinabagsak yung higanteng puno na pinagtataguan niya. Boom! Isang malakas na lagabog nang bumagsak ang puno sa lupa. 6 na crabs ang na-one hit at nag-level up to 15 siya agad. Nilamon niya yung nga natira sa monsters para mapuno ang health niya. Ngayong busok na ang lolo mo, napag-isipan niyang ay practice ang kanyang shooting skill. Feeling niya siya na yung pinaka-astig na gunslinger ngayon. Sinimulan niyang pagbabariling ng goo projectiles yung mga walang buhay na crabs. Sa dami ng ito, nag-level 6 ang shooting skill niya. Pagkatapos ng 2 days na training, pagod man siya, pero super asintado at lumakas talaga siya. Ngayon kaya na niyang bumira ng 30 shots bago malobat ang health. Tapos may bigla siyang naisip na i-level up ang projectiles ng ilang sangkap. Dahil dito, pwede niyang isama yung laso ng kabute para makapoison ng enemies mula sa malayo. Pwede rin siyang make-shoot ng bato kasama nito para mas tumaas ang physical na damage ng atake niya. Sa dami ng chombo ng atake niya, mas naging off siya. Feeling niya, isa siyang tunay na genius. Biglang may narinig siyang weird na sound mula sa isang butas ng puno, tapos may pailaw pa. Nacuryos siya sa misteryosong ilaw kaya umakyat siya ng puno para mag-imbestiga.
Pagdating sa mismong bungangan ng butas ng puno, super curious talaga siya kung anong meron sa loop. Pero sus Mariosep, isang dambuhalang multo pala ang nandun sa loop. Nagpanik ang bida natin kasi finally nahanap niya na yung magic monster, kaya mabilis siyang tumalon pababa para i-save ang buhay niya. Walang paligoy-ligoy, alam niyang gege siya dito at wala siyang laban, kaya mabilis pa sa alas 4 siyang tumakbo papalayo. Chill lang ang multo, nakatayo at pavip habang nagpapalakas ng aura. Sa kabilang banda, may pink-haired Lodi na gumagamit ng eye magic. Sinabi niya sa party niya na may cute at harmless na creature lang sa tabi-tabi. Tumakbo siya sa ilog, akala niya safe na sa kabila, pero shook siya paano ba tumawid. Biglang nag-lightbulb moment ang bida nating gagamit siya ng physics para tumalon. Boom! Ginamit ng bida ang gusto shot niya para lumipat pa kabila, nakatawid na, pero awit, nabawasan ng 80 health points pagbagsak niya. Kahit sugatan, spam lang ng skill ang Lodi mo para makatakas ng mabilis. Nagtago siya sa puno, iniisip kung ligtas na ba. Kumain ng kahoy pang-heal, sabay isip na muntik na siyang ma-one-shot kanina. Hala, biglang may naglow na pulang mata sa dilim. Super shook ang bida natin, akala niya sinundan siya, at grabe ang kaba niya. Pero wait, hindi pala yun yung kanina may ibang boss na paparating. Out of nowhere, isang dambuhalang nag-apoy na paa ang bumaksak sa harapan niya. Nanga ang bida natin sa laki nga halimaw, biglang may nahulog, daliri ba yun? Isang gintong daliri ang lumutang sa harap niya, laglak pa nga talaga ang hero natin. Sabi ng instincts niya, kapag kinain niya yun, magla-level up siya ng bongga. Kaya kumapit siya sa paan halimaw para makuha ito, ginamit niya ang dissolution skill niya para tunawin yung higanteng pa. Todo bigay na siya sa pagduna sa balat nito, pero sobrang kunat, sa sobrang hina ng effect, parang kinikiliti niya lang ito. Parang may automatic magic shield ang balat ng halimaw laban sa skill niya. Biglang nagsalita ang system failed daw dahil masyadong malakas ang boss. Dire-diretso bawas ng health niya at feeling niya siya ang kinakain. Para makaligtas, mabilis na hiniwang hero natin ang parte ng katawan niyang nakadikit sa halimaw. Tumalon siya palayo at muntik na talagang mag-game over ang Lodi natin doon. Habang nagheheal, nagreklamo siyang ang hina ang skill niya. Nagets niyang kailangan muna niyang mag-grind at mag-level up bago balikan ang daliri. Hala, biglang yumaning ng malakas ang lupa. Lindol ba ito o ano? Sa ilalim ng higanteng daliri, biglang bumuka ang lupa at nilamon ang gintong item pala ilalim. Shooked malala ang protagonist natin. Dahil malapit siya sa butas, nagsipamulit siya ang gasikil para makalayo. Nakakapit sa puno, narealis niyang muntik na siyang mahigop. Tapos, bigla na lang sumara ang higanteng butas. Samantala, ang cute knitting slime ay nakpapahinga matapos muntikang maging hapunan. Sa sobrang takot, nagets niyang hindi biro ang outside world. Kailangan niyang magtago at kumain ng kumain para maging op. Pinakita kung saan napunta yung nilamang daliri. Pero maya-maya, bumulaga ang tunay na halimaw sa ilalim, na may madambuhalang, patalim ng ngipin.